Ang pang-apat na salita ay ang salitang reincarnation o incarnation. Ito po ay meron pa pong malalim na kahulugan kapag inaral po natin yung deep knowledge and understanding nito sa field of spirituality. Sa 3D mind consciousness, dahil nga iba-iba yung religious belief natin, iba yung karunungan na natutunan natin individually dahil po yan sa iba-iba yung itinuro sa atin according sa mga paniniwala po natin kung bakit sa 3D mind consciousness may separation in limited beliefs. Kumbaga limitado yung mga karunungan. Every individual human according sa religious belief nila dahil each of us, iba-iba yung practice natin. Kung bakit may separation pa siya ng knowledge and understanding. At sa 5th density mind consciousness, kailangan po i-unite ng knowledge and understanding. Ibig sabihin po na kailangan po natin matutunan individually na magkaroon po tayo ng sapat na karunungan about sa salita na reincarnation or incarnation. Dahil sa iba, meron na po silang knowledge and understanding sa salitang ito, ngunit sa ibang tao naman ay kulang pa po ang kaalaman tungkol dito. Kung bakit ngayon, i-share ko sa inyo yung pang-apat na salita at ito ay yung salitang reincarnation or incarnation. At sa ibang religious belief, naniniwala po kasi sila na ang mare-reincarnate lang dito sa physical human world ay yung mga kaluluwa na may yung goddess soul lang po ang mare-reincarnate, which is mali po yun. Kung magiging curious po tayo individually para alamin yung past history natin or past life natin, lahat po ng old soul ay meron na po yan silang past life experience. Every past experience nila is iba-iba na po yung physical vehicle nila, yung appearance nila. Dahil sa vehicle natin, ang soul kasi natin ay nakadepende yun, yung magiging vehicles niya, sa lesson to learn niya sa kung ano pa yung dapat niya matutunan. So, ang iba po sa atin, nagkatawang hayop, mga insekto, ganun, nakadepende yun sa isang soul kung ano pa ba ang dapat niya matutunan. Dahil ang purpose ng reincarnation ng soul natin into a different body or vehicle niya sa iba't ibang form of vehicle is to gather a knowledge and understanding every past life niya. Dahil po kapag namatay kasi yung physical vehicle niya o yung human body niya or kung ano man siya, kung hayop ba yung physical vehicle niya, meron po yung naiiwan na knowledge and understanding. At yun ay naiipon po yan sa higher self niya. Yan po ay nasa heaven, yung higher self niya. Yan yung pinaka-storage ng knowledge and understanding ng soul natin sa every life cycle natin dito sa mundo. Kung bakit, as a human kasi, dito sa mundo, meron po tayong, yung katawan natin ay binubuo ng physical human body at saka yung soul. So, pagdating sa soul level, dalawa din po yung soul natin. Isang new soul at yung isa naman ay old soul. So, sa lahat po ng old soul, may mga reincarnation o may past life na po yan sila. Yung past life naman po nila, nakadepende po yun kung ilang years na po nabubuhay yung soul. Dahil ang soul po ng tao ay hindi po yan namamatay. Ang namamatay lang po talaga is yung vehicles niya o yung physical body niya, kung ano man po yung physical appearance niya, kung ito po ay tao or hayop or mga insekto,
namamatay po yan. Ngunit ang kaluluwa ay hindi po siya namamatay. Kung bakit ang past life natin ay at ang knowledge and understanding natin individually ay nababatay doon sa kung gaano na kadami yung naging life mo dito sa physical human world. So, doon nabe-base yung knowledge mo pagdating sa yung karunungan mo pagdating sa soul level. At kung bakit tinuturo ko sa inyo ito, dahil this is a self-awareness sa sarili natin o magkaroon tayo individually ng self-realization sa sarili natin about our soul, our past life. Kung kapag magiging curious po tayo na alamin yung ating nakaraan, bawat life cycle ng soul natin ay iba-iba yung katawan niya. Yung iba po ay hayop, yung iba ay tao. The purpose nito ay to gather knowledge and understanding every life cycle. Kung bakit iba-iba po yung kanyang physical appearance o vehicle. Ngunit, ang dapat natin dito maintindihan kapag curious tayo to know our past ay kung magiging sino tayo sa nakaraan, kailangan po natin tanggapin ang ating nakaraan na maluwag sa kalooban natin. Kahit ano man po yung nagiging itsura natin sa nakaraan at kung sino tayo sa nakaraan, kailangan natin yung tanggapin. At kung ano man po yung knowledge and understanding na natutunan natin sa nakaraan, yun po ay stepping stone natin in this present body natin, in this present time natin, para makatulong sa atin na ma-improve pa natin yung sarili natin in this present time, in this present vehicles. Kumbaga, kung curious ka to know your past and to know your own past, dapat gamitin mo lang ang iyong nakaraan, yung karunungan doon as a stepping stone na hindi ka dapat maapektuhan kung magiging sino ka sa nakaraan. Ngunit ito ay yung tanggapin ng bukal sa loob mo at ang karunungan na ibinigay sa iyo ng iyong nakaraan, yun ay magagamit mo sa ngayon sa present body mo para makita mo yung true self mo at ma-improve mo pa yung sarili mo.